Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumagain, back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, ito pangalawang battle review natin ngayong gabi. At inuna na natin actually yung Poison 13 vs GL. Alam ko marami na namang nagalit sa comment section or magagalit sa comment section. Pero para sa akin, yun yung battle na para doon talaga. Para sa kahapon. Kasi pang 1,300 video natin yon at sa tingin ko walang ibang battle ang dapat na nandun kundi yung Poison 30 vs GL. Kaya pasensya na sa mga magagalit or nagalit na. Ewan ko, maraming haters na eh. Hindi ko alam kung bakit eh. 'Di ba? Okay, pero going back, Atoms vs Class G. Actually dapat ang uunahin ko yung Vicente versus Don Rafael. To be honest pero may nakapagsabi na isang solidong battle daw ang Atoms versus Class G. So for some instances, champ versus champ to. Si Atoms siya yung kalahati ng 2x2 squared champion na sila Atoms at Cygnus. Si Class G naman champion ng Motus. So ayan, for some instances champ versus champ to. Nakita ko rin na on paper masasabi nating dikit lang sila eh. Walang pwedeng lamang si Atom sa ganitong kategory, pwedeng lamang naman si Class G sa ganitong kategory. So depende sa magiging performance nila. Sana walang choke at maitawid nila ng maayos yung mga sulat nila para magandang hatulan yung ganong kasing battle. Okay, game. Class G, pinili niya mahuli si Atoms. Tig 2 minuto dapat. Pakinggan natin to. Unang banat, zoning 21. Atoms. Dinig! Sa mga di nakakaalam, magkalaban dapat kami neto sa Motus kaso na-risked yung aming battle. Oo, sa Bicol nagkaroon lang ng masamang disaster kaya tong class agad kinancel. Kaso pag-chat ni Enigma, bigla kong nakita versus Class G game. Sabi ko, G, nang yung machiks na manok ng henyo'y gawin kong fried chicken. Pagkat ito na yung grave na magtatapos. Yung stage ka na malalaos. Oo, drain up na muna kita sa Motus class para sa flip-top stage ka na magtatapos. Class G! Pwede naman Dave Denver o kaya Diyos, ba't binigay mo yung pantapa lang na leche? Pues tatapak-tapakan parang cockroach pagkat sagabal ka na peste. Malamya naman daw yung Atoms. Huwag kayo sa salamin na makapal na kadepende. Tandaang mas delikado si Cyclops lalo pag nagtatanggal ng lente. Kasi kung puro kasi Cygnus nagdala, si Cygnus nagbuhat, di na ako dyan magugulat. Kung puro kasi sisig, ayan tuloy, dinakdakan ka ng may utak. Okay. Kasi kung puro Cygnus, 2x2 pares, pues lagay niyan tagilid. Kung ganyan yung putahing hinahain, di na nakakabilib. At pag tunglak, biglang umawit, malamang di yan madinig. Pagkat ang gusto ko'y patahimigin tong galing silang at isilang bibig. Pagkat puhunan ni Class Sigaw, wag mo nang itanggipar! Nakaka-bad trip yung boses nito, parang yung sa Malunggay, Cheese, Pandesal. Mas okay pa yung tinig ni Batas at Lisabars at Imagery Wagas. Samantalang to, parang classroom na walang teacher kasi puro ingay lang yung naririnig sa class. Kasi kadalasan ng mga line, walang bantas.
Puro lang rising intonation. Ganyan kababa itong class na parang ating education. Panay sigaw sa delivery. Ano ka manganganak? Pwes pagtapos niyan, di ka naaaray. Kasi after mag-bleed, maternal death, alam nyo kung sino yung tigasilang, siya yung mamamatay. Nagpapagod kami kasusulat ng punches, kala mo sigaw na yung magpapa-knock out! Kaya anong G-class? Baka G-cash, kasi puro cash out! Puro kasha, yeah. Botus! Yung link nasa comment section. No need to gamble, patay tong idol. Gamit ko rifle, bagsak niya'y tagilid. Para di na makabosi sa timik at di na madinig asintay sa liig na parang Charlie Kirk. Kaya, Glenn Gipilano Galicia, San Mandalhing Intablado Panis ka. Sa pakinsaksakin ratratin ngayon men sinong mas delikado sa dista. Kaya anong vaccine dose? Try natin sa boxing boss para malaman kung punches kung Ayos. ano ang the best. Itong may triple G na initial, ma-GGG nitong CA. Canelo Alvarez. Sabi na eh. Pinakita ko lang na ako'y hindi nasindak. Sa atin ako yung mas matindi maging champ. Unang round pa lang, pinaulan na agad ng mga hard-hitting punches parang Pereira kay Ang. Kasalanan ko rin kung bakit aking name nasa bottom line. Ngayon nagbabalik tong tiga Motus die. Mag-aasik sa'yo lang focus by. Malagim ka na ratratinang submachine na naka-auto fire. Yeah. At last, pinaunan ako na ng bala yung class. Ito ay parang massacre doon sa Columbine. Time! Yeah. Tong inas. Gusto kong bigyan ng isang malaking props at shoutout si Atoms doon. Ang ganda ng mga reference na ginamit niya. Nagustuhan ko. Medyo medyo mabagal lang yung facing ni Atom, especially sa first half. Sabi ko, sa isip-isip ko habang pinapakinggan ko si Atoms, sabi ko, bakit ganito lang yung handa ni Atoms? Pero, ang ginawa niya pala doon, it was a check engine. Pinainit niya muna hanggang sa unti-unting lumalakas yung mga lines na binibitawan niya. Mga tumatak sa akin yung sigaw ka ng sigaw para kang mahanganak. Yung motus na yung mga wordplay, wordplay motus na kung tawagin nila, yung Gcash, puro ka cash out, Gcash out, diba? So, ayun. Maganda yung mga napili. Effective. Yung mga napiling angulo at references ni Atoms sa unang ikot. Medyo mabagal lang siya. Slow face. Ayun. Slow facing lang siya sa round 1. Kasi yung first half niya medyo hindi pa ganoon ka direct at hindi pa ganoon ka tumatama. Pero pagdating ng second half, ayun, dikit-dikit na yung mga punchlines for Class G, yung wordplay, yung mga wordplays niya umangat na, naging highlights na sa battle, yung mga references at angles na ginamit niya kay Class G, yung GGG, CA, Canelo Alvarez, ang ganda nun, tangina nun, ang astig nun, diba? So, napag-connect niya yung Glenn, basta yung Triple G, diba? Yung tatlong initials ni Glenn sa pangalan niya. Ano ba yun? Nakalimutan ko lang kung ano yung basta yung Triple G reference sa CA Canelo Alvarez na Cygnus Atoms. Tapos yung puro kasi sisig dinakdakan ka ng may utak. 'Di ba? So maraming tumatak, maraming mga effective references at angles si Atoms dito. So far, maganda yon, solido yon. Round 1 ni Class G, pakinggan natin. Tsaka nagustuhan ko din yung paggamit ni Atoms ng reference na box and dose na damit. Tapos subukan natin boxing boss. 'Di ba? So na-predict niya na mag-box and dose na damit si Class G, ganun ba 'yon? 'Di ba? Astig lang. Yo! 2024! Nagka 2x2 tournament, tama? Tara muna't ating balikan.
Si Boss Arik, nagchat sa Team Bicol. Kasali kayo sa bracket, galingan. Nung nabasa ni Atoms, 2 minuto sa Iran tapos may kapares, nahibang. Palibhasa, sanay na mag-champion sa 2 minutes challenge parisan. Iba yun, boss. Pero basta Atoms. Lumulobo pare. Kaya hindi ako believe sa pagiging champion nito kasi may panlolokong nangyari. Sila yung todo abante hanggang yung trono nadali. Paano yung laban 2-4-2 tapos may trosong kasali? Lugi! Talagang walang makakabakbak. Isang payat tsaka isang mataba na pandak. Yung duo nyo ni Cygnus parang marksman na tank. Pero sa totoo lang, si Cygnus lang naman talaga yung nagdala. O yung na banggit na ni Atoms yun. Cygnus nagdala. Okay. Tangina, na-predict niya, no? Lang yung siglang sigla habang tung sigago tamad magtrabaho. Sinisigundahan lang yung plano. Buti na lang may sig na masigasig kaya na sigurado yung panalo. Okay. Kasi noon, hindi yan nagcha-champion sa mga sikat na liga kahit ang layo na ng binagtas. Aba, move it! Atoms, matuto ka din pumaspas tanga. Kaya nga binigyan ka na ng ka-joyride na likas magdala kasi wala kang mag-grab pag mag-isa ka lang kaya inangkas ka na! Okay, ayos na reference yun. Alam mo kung bakit wala pang panalo sa one-on-one? Paano di ka naman maunawaan? Alam niyo kung anong standing nito? Pinakamaraming wordplay na binitawan. Gago. Tanginasan mo ba kasi yan natututunan? Napakawak tsaka banu niyan. Kung merong wordplay mongoloid, ito puro cut. Tarantaduhan! Kasi sample ng mga linya nito. Ngayong Avril, Lavigne ni Supremo makikita. Putang ina mo, ang lakas ng tama mo. Ayoko pa naman na sana naman line mark kasi baka mapuno na naman ng mga hatred. Pero Atoms, why do you have to go and make things so complicated? Tangina, nag-iipon lang kasi yan ng mga wordplay tapos binubuo ng random mga reference, mga elements, mga chemical reaction. Kaso sulat ko tatabon dyan sa mga ginugel mo maghapon kasi yung dala ko mas sa mga bagay na kinokompose ng atoms. Tangina lahat ng tore rekta, wala munang pasensya. Pupunuin kita ng benda hanggang mawala sa eksistensya. Pupulbusin kita na halos wala silang makikitang ebidensya. Hanggang yung gagawin ko sa atoms di na mapapaliwanag pa ng siyensya. Tayo na si Cygnus, ginagaya si Invictus. Malamang marami dyan ang sasang-ayon. Si Cripply, puro pagnanakaw, mga ibang video nire-reaction. Gago. Si Topper, puro parody nung huling laban nila nung ahon. Ngayon gayahin mo style nilang seta na puro wordplay. Patunayan mong hindi origin, mga oragon. Round 1 Atoms ako. Okay? So, round 1 Atoms ako. Para sa akin, dikit lang. Pero, mas nanaig para sa akin yung lamang ni Atoms sa mga references at angles. Tsaka yung mga tumatak na na mga lines ni Atoms. Feeling ko enough yun para ma-overpower niya yung round 1 neto ni Class G. Tsaka hindi rin talaga nakatulong yung yung isang angulo dito ni Class G na yung nagdala si CC, nagdala si Cygnus, tapos may laro siya dun sa Sig, which is nabanggit na yun ni Atoms kanina. Kaya na-lessen talaga yung power nun. So sayang lang hindi pinag-rumble ni Class G yung rounds niya nung narinig niya na merong Cygnus na reference or trap si Atoms dun sa round 1 niya. Sana binaliktad na lang niya na yung gagawin niyang round 2 na lang is yung round 2 or yung round 3. Pwede naman ganoon depende naman sa MC yun kung paano niya i-spit yun. Pero ayun, siguro may mga plano pa rin talaga si Class G sa battle na to. So sa tingin ko hindi nakatulong talaga yung yung angulo na yon kasi na-lessen na yung impact. Ibig sabihin na predict ni Atoms na yun yung gagawing reference ni Class G para sa kanya. Tapos yung iba pa, 'di ba? Yung iba pa
although malinis naman na itawid ni Class G yung buong round, pero sa tingin ko hindi siya enough para matalo yung ganong kalakas na round ni Atoms. Kaya para sa akin, Atoms yung round 1. Okay, yun lang, ganun lang kalinaw, ganun lang kabilis. Round 2 tayo. Saan ko daw natutunan yung wordplay? Hindi pa ba obvious? Motus. Paalala ko lang, klasiko yung pinakaunang kampyon ng Motus. Pwes, papaulanan ko ng wordplay hanggang yung tenga niya marindi. Oo, mataba ako, mabigat kasi yung punches, kaya kita nyo, magaang pisngi. Mabigat, magaan. Wait. Na Gino, magaan, mabigat, G, gramo, kilo. Round 2 game! Game. Tanda ko nung bata ko, panya ko. Di ko lubos maisip na balang araw makakalaban pala kita, hamtaro. Tangina kasing pisngi yan, pang lesbian yung kurtihan. Ipapaalala ko lang, hindi ka rapper, vlogger ka, Boss Liam. Sira ulo. Paano ko mabubuntis yung asawa ko? Ito ang buya ko. Tagag. Di kita dyan tatantanan. Alam mo ba, class, pag magkasama kayo ni Jilin, sa'yo ko mas nagagandahan. Sa sobrang puti niya, kinuha siya sa isang soap opera. Tang-ina, malandi ka. Malaman-laman ko yung role na binigay pala kay Repa, maging labandera. Kanina ko pa siya sinasabon. Yan ang di niya nakita. Kaya anong Glenn? Baka Glenda. What a brilliant idea. Kasi yung aggression niya hindi suit. Sa swag niyong di niya ma-explain. Ito na yata yung sinasabi sa Facebook na isang performative male. Bading ang puta! Nung nakaraan, pumunta to ng Baguio. Tang-ina mo ka. At sa ribulto ng burat, nagpapik siya. Meron pa dyan mga copy. Pwede niyong kunin. Ay, gago. Fact check. Tignan niyo yung account kung verified na siya yan. Dito AI sa ribulto ng burat, nagpapik siya. Ang lamig-lamig sa Bagyong puki ng ina mo ka, in-hit ka. At diba, sip-sip ka kay M-Site? Kay Sur ka din kumukuha ng insight? Di mo ba sinakyan tong rebulto ng burat? Total sanay ka man dick ride. Para daw panalo ay sure, dadayo kay Sur nang siya'y mag-dominate on stage. Para sa bars, pumupunta ka ng Baguio para kay Sur, ano kanya, strawberry shortcake? Pwes, wala akong pake kung mag-ambagan kayo o lalaban ako sa bakbakan na to. Kasi kung pinapatakbo ka man ng Sur class, ako na bahala magpagapang sa'yo. Wala naman akong problema kay Sur. Katunayan, idol ko pa nga yan since high school. Pero kung gustong ibawi nung henyo yung manok niya sa taga Bicol din, Kam Sur. Kasi kahit magpatulong ka sa iyong mentor, you're not able to gain score. Para sa bars, pumupunta ka ng Baguio, samantalang Baguio yung pumupunta sa amin, magkaiba tayo mag-brainstorm. Yeah! Ina, Baguio yung pumupunta sa amin, magkaiba tayo ng, yeah! Diba? Yung nakaraan lang, diba, binagyo yung Bicol. Gago to, ginawa pang reference no? Pero okay naman, pasok naman, pasok. Wala ka na ditong mabibilog. Di na makakaskor sa akin ng baklang to. Kasi kahit anong pasikot-sikot, sa Camarines Sur pa rin yung bagsak mo. Bading! Kaya... Camarines Sur pa rin ang okay, ayos yung reference na yun, may as sa name niyang Class G. Ayos yung, ano na yun, ayos yung wordplay na yun. Bading! Camarines Sur pa rin yung bagsak mo. Bading!
Kaya pala may ass sa name niyang Class G. Yaks, that's fucking nasty. Sinibak-sibak lang to sa Baguio, nagmistula kang puno ng pine tree. Ano Glenn, you wanna try me? Nang may bigid, itong almighty. Pagkat ulo niya yung gagawin kong pendant sa aking chain na parang suot ko iyong ID. Isa-isahin, lahat isusunod, uubusin ko buong tray bumot. Pagtsatsyap-tsapin yung mga braso parang mga nagsasayaw na mga igorot. Yeah. Di pa tapos, kalma. Wawakwakin nyo ang tiyan hanggang yung organ lahit mailabas para maging interesting kanyang intestine nakin pang nilaslas. Kada interval, kita nyo internal sa Internal. walang sawang pagtalsik ng bloods. Suunin yung naging laboratorio at nasaksihan nyo ang tamang pag-dissect sa class. At last na, naging messy yung sahig ng maikalat ko yung bloods niya. Gusto ko lang iparating ganito mag-horror core ng malagim kaya pakiligpit na nga yan pla, Redel. Plasma no? Plasma dapat ginawang Plaridel. Okay. Ito yung masasabi kong perfect round para kay Atoms. Kung yung sa round 1, binigyan lang natin to ng almost perfect na score. Sa tingin ko itong round 2 ni Atoms, nandun na tayo sa peak ng performance niya. Okay, hindi ko muna i-scorean pero ano ang masasabi ko sa round 1 and 2 ni Atoms? Sa tingin ko yung round 2 mas malakas. Mas malakas yung round 2 ni Atoms compare sa round 1. 9-8 yung round 1 natin in favor of Atoms, 'di ba? Pero pagdating sa round 2, mas malakas na performance para kay Atoms. Ang ganda ng mga wordplay, 'di ba? Siguro sa preference ko hindi pa ako nagsasawa sa mga wordplay ni Atoms, 'di ba? Unlike magbe-mention ako unlike kay Nego G. Alam ko nasabi ko na to sa mga reviews ko kay Nego G na may mga times na mananawa ka sa mga wordplays ni Nego G. Kumbaga hahanapan mo ng bago na sana bago yung performance ni Negs, sana hindi na more on wordplay yung baon ni Negs, 'di ba? Parang ganoon Pero at some point naman effective pa rin naman yung mga wordplay ni Nego kumbaga if ever hindi si Nego G ang mag-spit nun or mag-deliver nun, walang kwenta yon. Kaya yung mga wordplay ni Nego effective pa rin. Pero may mga times lang talaga na mapapaisip ka na sana mag-iba yung estilo. At ayun naman yung i-compare ko dito kay Atoms. Yes, yung buong round 2 more on wordplays na naging highlight 'yon, pero sobrang effective 'di ba? Sobrang effective lalo na yung Kamarinisur, 'di ba? Astig yung ano na yun, yung laro na doon. Marami pang wordplay and sa tingin ko sobrang effective nun para kay class. Ano pa? Yung props niya na nagpa-picture sa Baguio something, 'di ba? So ayun lang. Ano pa ba? I think wala na akong idadagdag pa. So pakinggan natin si Class G sa round 2. Tangina, dinamay pa yung mga igorot. Aba, gago ka, Chong. Gayang-gaya yung chop-chop ng mga igorot. Paano trabaho mo yun? Pero bali-balita, nagkakamabutihan na sila ni Platito, yung dating hinipuan niya sa hita. Ay! Madalas na silang nagiinom, madalas na din silang magkita. Nilalasing niya yun palagi hanggang mawala sa kanyang diwa. Kasi pag basag na yung Platito, dun lang siya nakakatikim ng hiwa. Oy! Sana all! Kaya palakpakan naman natin si Atom, siyempre. Kasi nangyari na yung motibo nitong dati lang na nanghihipo. Alam niyo yung laro sa perya, yung maghahagis ka ng piso.
Wala yung pinagkaiba sa ginawang diskarte neto kasi ginamitan pa ng pera, mauwi lang yung platito. Diyos mio. Walang-wala ka na bang choice? Tigang na ba yung toy? Kaya pinagtyagaan mo yung masebo na platito, makaranas lang ng joy. Oy! Motos! Yo. Pero mabait naman niya si Atoms. Meron lang talagang ugali na badang. Kung tutusin, nung pumunta kami sa Bicol naumay kami sa mga pagkaing katakam. Biruin nyo, pagkasaing ng kanin malamang meron na namang laing sakalan, tapos kinabukasan, kinagabihan, putang ginagabi na naman! Putang na dahon na tinatay ko nun eh. Sinong di mababad trip? Yung pakikisama nyo ang pangit. Putang na yung midnight snack namin nun, titingala ka lang sa langit. Ginutom ako. Kaya sa hamon na to, bilang gante, ako naman yung hindi magpapalamon sa'yo. Game? Game! Sabi niya kanina, sa Motos pa dapat gaganapin yung laban na to. Kaso nung 10 days nilang biglang tumagas, pinakancel yung laban namin, lakas ng amat. Anong kayong manong bagyo? Kasi lalaya na daw yung kuya niya sa pagkakulong na dinadanas. Anong pakialam namin doon? Kaso kinasa ulit ni Boss Arik yung laban na to, masyado kayatang minamalas. Kung noon naligtas to, nang nakakulong, pwes ngayon wala kang takas, yung estilo ko mas pinatalas. Huwag mo nang subukan manlaban, kaliwat kanan yung suntok tapos pinagtatadyakan. Kung may lalaya nga lang na isang tao yung trabaho, di niya na nagawa na gampanan, ano pa kaya ngayong ang dami kong pinapakawalan? Tayo na di na ito eskapo. Matik patay ito sa aming duelo. Round 2 pa lang, may nanalo na, wala nang mahabang argumento. Pero pala isipan, kung bakit yung kuya... Mga kanta ni Looney yun. Eskapo, may nanalo na, palaisipan, mga kanta ni Looney. Eskapo. Matik patay ito sa aming duelo. Round 2 pa lang, may nanalo na, wala nang mahabang argumento. Pero pala isipan, kung bakit yung kuya niyang nakulong laman ng berso, paano baliwala? Enkwentro, kaya pinatay lang gamit tugmang preso. Okay. Nireview nyo ni Luna yung battery ko Rest naman kayong tanga. Uy, gag. Joke lang, pagaling ka idol. Oo. Kaso di mo yun kinalakas. Kahit alam kong marami kang natutunan dun sa ginawa niyong palabas kasi may kaya pa akong ilabas. Tipong itaas pa yung antas na kahit kasama mo yung aral na mag-review, di ka pa rin aangat sa class. Kasi mamaltrato ng mga gago, yun yung nakalatag ko na plano. Pero kung dismayado, kasi diskumpiyado ka sa boto ng hurado, total ka-close mo naman yung tao, pa-review ka mo para klaro. Para maunawaan mo pa lalo kung paano ka natalo. Break it down. Okay. Magkaiba ng atake. Si Atoms more on wordplay. Si Class G references. Especially yung end part na angulo na reference niya para kay Atoms. Yung pagre-review ng battle nila ni Loons. Tabla ang round 2 para sa akin. Magkaiba ng approach eh. Hindi natin pwedeng ipagbangga yung magkaibang daan. 'Di ba? So si Atoms umaatake siya sa taas, si Class G umaatake naman sa baba. Parehas tumatama pero hindi nagsasalpukan. Gets nyo? Parehas tumatama yung mga lines ni Atoms para kay Class G. Parehas din tumatama yung mga lines ni Class G para kay Atoms. Pero hindi natin makikita yung yung gap or yung difference ng dalawa eh. Sa ganong atake eh. Magkaiba eh. 'Di ba? Unlike sa round 1, nakita natin na nasa gitna sila. Nagbabanggaan sila doon at para sa akin mas lamang si Atoms sa banggaan na 'yon. Pero sa pagdating sa round 2, sa tingin ko magkaiba ng daan yung tinatahak ng mga bara nila. And sa tingin ko tie yung round 2 sa score na 9 points. So ito, mabilisan na lang, in general na lang din to. Sa tingin ko
naging sobrang effective ni Atom sa mga wordplay at yung mga reference na ginamit niya, yung kung paano niya na highlights yung sulat niya sa in terms of wordplay, 'di ba? Sobrang naging effective. Class G naman, although slow start siya sa first half ulit, pero pagdating sa second half, andun na naman yung mga technical at references na gamit niya, 'di ba? So ayun, hindi ko na hihimayin ng mahaba. Tabla yung round 2 para sa akin. Lamang ng 1 point si Atom sa round 1. Pagdating sa round 2, itatabla ko yun. Kasi I can't decide kung sino yung panalo doon. And pwede nating ibigay kay Atoms yun. Pwede rin nating ibigay kay Class G yun. Pero yung clarification or justification kung bakit sila yung pinili ko, I think hindi ko siya ma-explain sa inyo kung bakit. Sa preference ko, sa feelings ko, I think tabla talaga yun. So ayun, round 3, crucial, pakinggan natin. Paano daw natalo? 2-0 nga ang putang ina. O ito, para 3 talaga. Pukin ang ina mo ka. Platito lang naman yung malakas mong linya eh. Gago na yun. Alam ko, Platito, babanggitin mo yan dito. Kaya meron akong hinanda. Yung ebidensya galing pa sa kanya mismo. Yung galing yung post sa kanya. At ang sabi niya dito, I just wanna clear up some false rumors. With my friends, Atoms has never disrespected me in any way. Stop asking me. O nasyak ka? Kanyang bitaw, puro Platito, ayan tuloy, basag siya. O, tangina mo ka, mali ka ng inasar mo, Glenn. Yan ang itatak mo, men. Magbiro ka na sa lasing, wag lang sa may screenshot na kayang ipatarpulin. Yeah! Pinagmamaya Corner. yan. 4 na taon lang daw yung ginugol niya bago makapasok dito. Ang wak pala niyang gago. Oo nga, kinailangan ko lang ng 2 taon dito pag ganap nagkampiyon, di ba sampal yan sa mukha mo? Ano sabi niya? Wala pa daw akong panalo sa 1-on-1. Bakit? Di ba champion ka sa motos? Champion ako sa flip top. Ilang beses na ako nag-champion sa with beat at nag-champion sa vidbat. Pwede mo ko i-fact check. Di yan sa pagsisinungaling. Sa sobrang dami ko ng crown, kaya salamat, Nico Manning. Sobrang dami ko ng crown, kaya salamat, Nico Manning. Sobrang dami ko ng crown, kaya salamat, Nico Manning. Wait lang, putang ina kasi na ito ni Platito eh. Sobrang dami ko ng crown. Kaya salamat, Nico Manning. Nag-choke. At nireview nga namin ni Looney. Nag-break it down yung linya niya. Kaso literal na wala kaming masabi. Kasi antitipid mag-bars. Isipin mo kasama ko na yung aral pero parang ayaw niyang makinig ng class. Kasi isipin nyo yung linya na ibang klase ako, ginamit na ni Looney, ginamit pa ni Kilua, ginamit pa ni Class G, tas nung pinuna siya sa comment section, galit na galit siya. Baka jowa mong si Jeline yung ibang klase kasi gamit na gamit na. Kaya kay 30 ka bumagsak, talagang body bag ka pre. At kaya ka nag-short doon sa slack, masyadong kaki ka kasi. Talo ka dapat kay rap yan. Ikaw talaga dapat dun yung nadali parts. Oo, yun ay naging cooking show sa class na parang culinary arts. Yan bandila mo, pag inila ko, titigil ka na? Pues, sa atin, ikaw ang maaawit dito, G. Pakitaas ng kanang kamay, sakali. Pakilagay sa kaliwang dibdib. Pagkat ito na yung ating victory o mapapatapik ka sa dibdib kasi sobrang classic neto, G. Kita nyo standing ovation yung linya ko sa class na parang flag ceremony. Parang big lang at huse, di lang basta pang katuwaan. Kita nyo yung setup pero class pero pang punch, pang bulagaan. Kasi, kala nyo sa flow, ako'y pagod na. Heto pa yung blow ngayong sabog ka. Di kita titigilan, panggigigilan, magkalasog-lasog ka. Kita nyo ngayon, laos-laos na. Eto ngayon, tatasabog ka. Kahit nagamit diploma o kahit diploma class, magtatapos ka. Hindi kaya yon. Kaya si Down syndrome na patikom. Gawin mo na lang kasing sign language yung bars. Kasi para lang naman sa akin tong special education, kita nyo walang sinabi yung class. O kaya,
Ako na yung karma nitong champion, bulagta pagtapos kong pagbabarili ng Magnum. O puro pagkitil ang gagawin ko sa class. Parang assassination classroom. O ulig niya iiwan kong laslas, wala ng hangin. Mga bintit kamay tagpas, kawawa kamin. Putol-putol kang lalabas, patayan sa'kin. Ganyan pagpasaway sa class, sanay magkating. Tinanggal ko muna yung mga parody para di na basic. Bumalik ako sa aking hilig, kaya tong tigamotos baklas. O inalis ko muna yung mga gimmick, ganun ako nag-focus sa class. Pinakita ko lang na di tayo magkaantas sa punches at angle ko plakdachong. Kaya tong binigay mo sa akin ay baklas, ito ibang caliber ng atoms. Naredeem ko na rin sarili sa wakas. Pinakita ba't deserve ko yung title ko na champion. At dahil tapos na ako sa class, handa na ako mag-take ng master ko sa ahon. Okay. Nag-choke siya doon at hindi na niya nakuha yung momentum. Ang laking ano nun. Tapos feeling ko freestyle yung iba eh. Kaya hindi talaga nakatulong yung ano. Ang laking bawas sa performance ng choke ni Atom sa round 3. At crucial, sabi ko nga sa inyo, crucial yung round 3. Laking bawas nun. Diba? Nag-choke siya, nakapag-spit, pero feeling ko, yung iba dun freestyle. Tapos, nung nakapanya niya yung mga lines niya, hindi na siya ganun na totally nakakabawi. Round 3, Class G. Tunay yan, pre. AI to, ulo! Oh, may credit ba yan? Parang yung sulat mo yan sa motos eh, inedit mo lang. Kinanto, nandamay pa ng girlfriend. Sa babae, walang respeto tong si Iho. Eh, dun palang pinatunayan mo nang hinipuan mo talaga si Platito. Pero round 3 na. Gaya na nakita nyo. Dito na siya madalas mag-choke, tsaka hingalin. Yung performance, alanganin. Yung mga sulat at gawain, di magawa na sariwain. Pero dahil dinurog na kita nung round 1 at hindi, sa yung round 1. At dahil hindi ka naman iba sa akin, bibigyan pa kita ng isang round na kailangan mong alalahanin, kaya kapit! Kahit di ka na dapat pinaghahandaan sa dalas mong makalimot, kaya kapit! Kahit di ka na dapat pinaghahandaan, may dala akong bolo diretso sa yung ulo hanggang makita laman. Pag wala ng taklob, labas na yung utak, di ko pa rin tatantanan. Ako nang bahalang humugot ng mga bagay na di mo natatandaan. Tanginang yan. Pero alam ko nahihiya na yan. Kasi halos lahat ng battle niya madumi. Kaya ang ginawa, yung mga hindi niya na-spit, ni-recycle, sinube. Tapos nung laban niya kay Sikreto, binanat sa huli. Kaya kahit papano awa ng Diyos, nakalimutan niya uli. Gago. Tanga! Napanood niyo yun? Dinamay niya doon yung mga Muslim. Tanginan to, pasmado, bibig. Nakakabilib. Hindi takot na mapugutan kasi wala siyang liig. Tangina, sinabihan ba naman na nagbebenta daw sa bangketa habang may mga kasama na supling? Eh kung tutuusin, guys, wala namang masama sa mga hassle ng Muslim, tama? Yeah. Ang masama, yung puro harap battle tapos hindi ka pa supreme. At yung nagbebenta pa ng tempered glass, yun pa yung binasag ka on screen. Ha? Galit na ako. O iniwanang lambitin. Basag mga ngipin. Wala kang magandang pinakita, Atoms, kahit hindi mo aminin. Habang kung usapan ay sikreto, wala nang dapat sapitin. At putang ina mo! Tanga. Kabang, yun, yun. Oh, hindi ako nag-choke o nabitin. Sikreto nga, di ba? Malamang bawal sabihin. Yo! Ang pag-usapan nilang natin, yung pagiging online battler mo, oo, yung labanan nyo na long range. Ibibidyo mo lang yung sarili mo, tapos i-upload yung liga sa homepage. Puta, pwede pala yun. Nung napanood ko galit na galit sa harap ng camera, feeling nasa totoong stage. Nirecord mo pa talaga nirecord mo pa talaga sa loob ng kotse, puta, akala ko road rage. Tapos sasabay
Sumabay ka ngayon sa mga current sa pataasan ng voltage, malamang umuwi to na umaaray. Magaling ka lang sa video battle kasi pwedeng ulitin pag sumasablay. Battle MC na kapag may signal, sa online lang sumasabay, habang ako hitman kapag may signal, sakali to pumapatay. Oo, noon pa man, magkaiba na tayo ng nilalapagan, kaya di mo ko malalamangan. Wala na. Yung apoy ko, baga pa lang, di ko kasi pinapaypayan. Yung apoy mo, yan na yan, di mo na yan malalakasan. Hanggang dyan ka na lang. Ang aking pinapaalam, dito sa pinagtatanghalan, ako pinapalakas, ikaw pinagtsatsagaan. Real talk. Sinabi yan ni boss sa isang podcast. Naduda siya noon na maglaro yan. Ba't niya pa nga naman tututukan, wala din naman patutunguhan. Diba? Huling pasiklab mo na dapat yung sa 1 minutes. Doon ka na dapat matutuluyan. Pasalamat ka na lang, nagka 2x2, di na dapat yun magagatungan. Ngayon naman, nanghihinayang siya sa nagawang legasiya ng tambalang Cygnus tsaka Atom. Kaya kahit laging wak pinapakita, pilit niya pa rin kayo na binabangon. Eh di kasalanan mo pala lahat, boss! Kakahit-hit mo yan ng mumurahin eh, kaya yung utak mo nalason, pues meron akong baon. Isang kahang Yossi, boss, Malboro yan para di ka na nagtsatsaga sa champion! Patay ko! Putang ina, pinaasa ko lang, kayo naman eh. Yo, sana na-enjoy nyo yan, man. Thank you. Zoning 21. Ang laki ng lamang ni Classy sa round 3. Kasi nga gawa ng choke ni Atoms dun sa round 3, no? Class G malinaw, walang mahabang explanation pa. Sa performance pa lang kitang-kita nyo na Class G na yon. Sa references at angles, Class G pa rin yon. So malinaw at klarong-klaro round 3 Class G. So per-compare round yung titignan natin, tabla. Kasi round 1 binigay natin kay Atoms, round 2 tinabla natin, tapos round 3 Class G. Pero eto basic na lang eh, 'di ba? Mas malaki yung lamang ni Class G doon sa round 1 na lamang ni Atoms. So bigyan natin ng score para mas klaro. Final score is 9, 10 and 6. That's 25 points for Atoms. Then kay Class G naman, meron siyang 8, 10 and 10, and that's 28. 28 to 25 overall Class G. Kasi per round table. Round 1 Atoms, round 2 tie, round 3 Class G. So overall, feeling ko mas malaki talaga yung lamang ni Class G sa round 3 compare sa round 1 ni Atoms. Kaya Class G yun. Hindi na natin kailangan pahabain pa. Klarong-klaro Class G. Pero props sa performance ni Atom, especially sa rounds 1 and 2. Solido yon. Pero wala eh, nag-choke siya sa round 3. Kung hindi siya nag-choke dun sa round 3, baka sa kanya pa yon. Ang ganda ng performance niya dito. 'Di ba? Akala ko nga magtutuloy-tuloy. Sabi ko, paano natalo si Atoms dito kung 1 and 2 ni Atoms solido. 'Di ba? Pero yun nga, yung sagot, yung tanong ko nasagot dito sa round 3. Nag-choke pala siya ng malala. 'Di ba? So yun, Class G overall. Atoms vs Class G. Mag-iisa pang beses para sa kanilang pareho. Yeah. Ang bota ng urado, 4-1. Magigay para kay Class G. Yo, gusto ko lang magpasalamat kay Atom, di kayo naasahan yun. Yung shoutout sa Black Manila, sa Hain, sa pagsama sa akin. Thank you kay Atoms. Yeah. Salamat sa lahat na nanonood to. Sana. Yeah, Atoms nga pala. At syempre, shoutout sa Big Box. Class G versus Atoms. Round 1, sobrang lakas ni Atoms doon. Yeah. Pero round 2 at 3, medyo, hindi naman sa nag-dip, pero medyo naging stagnant. Habang si Class G naman, nung round 2 at 3, doon mas lumas talaga siya. Variety ng styles, tsaka yung presence niya, gano'n. Tsaka yung syempre yung consistency talaga kaya Class G. Binoto ko si Class G. Para sa akin, round 1, sobrang dikit lang. Kaso naging slow start si Atoms doon.
Si Class G, consistent siya all throughout round 1. Pero sa tingin ko tabla yun yung round 1. Round 2, sa akin yun yung pinakamalakas na round ni Atoms. Binigay ko yung round 2 yun sa kanya. Pero round 3, ayun nga, lumaylay na si Atoms. Tapos yung material ni Class G, sobrang bagay sa sitwasyon. So, binoto ko Class G rounds 1 and... binoto ko si Class G rounds 1 and 3. So, ako yung isang bumoto kay Atom. So, bali, pakiramdam ko dun sa battle, round 1, malinaw na Atoms yun. Round 2, para sa akin, slight edge. Pero Atoms pa rin. Tapos round 3 para sa akin, doon na nakabuelo ng dire-diretso si Clash G kasi parang naka-apekto din yung stumble or yung pagkawala ni Atoms doon sa round 3 niya. Pero malakas pa rin yung round 3 na yun. Kaso nga yung kay Clash G, dire-diretso yung buelo, start to finish. So yun, bali 2-1 Atoms. Easy nga pala, nanalaban yun. Pero round 1, so nakita natin na parang nakuha ni Atoms yung momentum ng round 1. So binigay ko kay Atoms yung round 1, panigurado. Pero nung dumating yung round 2, doon sila nagpalitan eh. May mga alliance din si Atoms na maraming haymakers, then ganun din si Class G. And then doon na nagkatalo sa round 3 na parang nawala si Atoms sa momentum niya or nawala siya din sa mga linya. And then nung pagka-round 3 na ni Class G is parang hinatak niya yung kulang sa round 1 hanggang sa napunan niya yung puntos niya. So pinili ko si Class G. Binoto ko sa laban na yun si Class G. Round 1 malinaw yun kay Atoms. Sa round 2 undecided pa ako kasi parehas ako silang tabla. effective. Bali sa round 3, binigay ko yun kay Class G. Although nagkaroon ng bahagyang stumble si Atoms doon at doon naman yung pinakamalakas na round ni Class G doon, parang clutch moments yung nangyari, ang na-solid yun. Class G, shout out kay Atoms. Ayun, so pares halos kami ng decision ni Pamoso na round 1 Atoms, round 2 undecided daw siya, so basically it was a tie. Then Class G naman sa round 3, pero ang laki talaga ng lamang ni Class G dun sa round 3 kaya i-overall Class G talaga. So, yun, parehas kami halos ng nakitang key points and sa tingin ko enough yun para ibigay talaga kay Class G yung battle na to. So, yun lang. Next up, Vicente vs Don Rafael. Kita-kits tayo doon mga kumag, hindi ko na patatagalin to. That's it. Peace out.